Nagdeklara na ng State of National Energy Emergency si Pangulong Bongbong Marcos bunsod ng gera sa Middle East. Pangungunahan mismo ng Pangulo ang komiteng magbabantay sa supply ng enerhiya at pagkain. Sa gitna niyan, uminit ang ulo ni Senator Loren Legarda dahil kung kailan kailangan, saka pa raw absent sa pagdinig ang Energy Secretary. Narito ang aking report. We had to accelerate all of this because of the oil crisis that is happening. Itong problema is because of the war in the Middle East. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabi na may krisis sa langis. Bagay na nilinaw ni Press Officer Claire Castro na wala pa raw krisis. Ang nais pong sabihin ng Pangulo patungkol sa oil crisis, pinapatungkulan niya po doon ay ang oil crisis sa Middle East. Wala naman tayong dina-downplay. Ito po kasi yung totoong sitwasyon. Ayon naman sa Department of Energy, temporary crisis ang nararanasan natin ngayon. That we have sufficient fuel, that pwede po tayo can go day to day in our day-to-day lives para po we make sure that our country can surpass this temporary crisis. Whether you call it a crisis or not, we're really doing like the maximum that we could do. I don't actually know the difference, that why is there a debate, but we're taking this very seriously actually. Ngayong araw, nagdeklara na ng National State of Energy Emergency si Pangulong Marcos. Kaya pwedeng magpatupad ang pamahalaan ng agarang hakbang tulad ng pagtitipid sa kuryente, pagkontrol sa supply at mas mahigit na monitoring. Kasabay nito, binuo ang Uplift Committee na pamumunuan ng Pangulo. Sila ang magbabantay sa supply ng langis, pagkain at iba pang essential goods. Bago ang anunsyo ng Pangulo, naging tensyonado sa pagdinig ng Senado. Tumaas ang boses at uminit ang ulo ni Senator Loren Legarda ng talakayan ng epekto at plano ng DOE sa gera sa Middle East dahil mismong ang kalihim nito absent nung umaga ng hearing. No less than the cabinet level should be here. Why should the DOE secretary be exempted? Pag kayo ay humihingi ng mga budget ninyo, maski overnight, nandyan kayo. Pero pag crisis action plan, marami kayong dahilan. Sinertify as urgent pa raw ang hiniling na emergency powers para suspindi ng excise tax pero nung pinasa ng Kongreso, biglang hindi pa pala sure kung gagamitin ba ito o hindi. Ang gulo ninyo, sinabi nyo excise tax, kailangan urgent. Ano ba? Ano ba? Kailangan ba? Hindi. It was deemed urgent, napasa, tapos pagkapasa namin, we will see. Kinahaponan, biglang dumating sa pagdinig ng Senado si Secretary Sharon Garin. Bakit tayo hindi nag-stockpile gaya ng ating mga ASEAN neighbors at bakit ganito ang presyo ngayon? Obviously, because we are in a crisis. Why did the DOE fail in that respect? Due to the oil deregulation law, the stockpiling is now passed on to our private companies. That's how it has been practiced. Dahil sila na yung nagdinegosyo sa langis, doon din sila, DOE requires them a certain minimum level of stocks. Nanindigan din ng iba pang senador na meron ng krisis na nararanasan ng bansa, taliwas sa sinasabi ng Malacanang. Nagdedebate pa tayo kung nasa crisis tayo o hindi tayo sa crisis. Para sa amin, dito sa Senado, nasa crisis na tayo. Nanunuot sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino ang bigat ng taas ng presyo ng petrolyo. Ngayong araw, ang simula ng panibagong mega oil price hike. 15 hanggang 18 pesos ang nadagdag sa diesel, 8 pesos sa gasolina at 12 hanggang 22 pesos naman sa kerosene. Wala pang krisis para sa iba pero ang mga driver parang kumakayod sa wala. Kailangan bawasan talaga dahil sa mahal ng diesel. Yung boundary nyo dati magkano po? Dati 700, ngayon ginagawa ng 500 na lang. Pati misis ng mga tsuper, dumadaing. Ngayon talagang wala ka na ibabudget eh. Kasi wala na totally na iuuwi. Kasi tulad kahapon, kumarga kami ng diesel nasa 1,000 mahigit. Tapos tatlong ikot, 120 na lang ata sinobra namin. Paano pa magkakasya sa isang araw na pagkain ng isang pamilya? Sa ngayon, umarangkada na ang fuel subsidy. Yung method of payment, lahat ng klaseng method of payment, we can do it via digital pay. Pwedeng gamitin yun.
meron pa rin iilan na talagang gusto nila, hindi tayo nilang gawin digital. Kaya meron pa, pwede mag-issue ng check-in. At kung talagang kahit cash, pwede pa rin. Pero siguro, mas maginhawa, it's easier, it's more practical. Pag as much as possible, ang gagawin natin ay digital payment. So, Ayon sa Pangulo, hindi lang ito para sa Metro Manila, kundi para sa buong bansa. Bukod sa bus operator, 10,000 piso rin ang matatanggap ng mga operator ng Modern UV Express at Modern Jeep, habang 9,000 piso naman sa operator ng minibus, 5,000 piso sa traditional jeepney at traditional UV Express operators, at 1,500 pesos sa TNVS operator. 5,000 fuel subsidy naman ang naghihintay sa mga driver ng bus, minibus at traditional at modern UV Express. 1,500 pesos naman sa traditional jeepney at TNVS drivers. Sa bahagi ng DSWD, mga TNVS driver ang nakaschedule na bigyan ng ayuda ngayong araw. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.